Hi guys, anyong JD Sans. So for today's video na is kung share yung ginawa ko dati nung nag-aaral pa ako and bago ako makapag-apply dito sa bansang South Korea. Pero bago yon, nais kong i-unbox yung bigay ni Handpass Remittance Philippines. So yan, gusto ko lang i-shout out yung aming marketing manager na si Ma'am Shane. So thank you so much for having this and sa pagpapadala ng munting regalo na to and sa lahat ng bumubuo ng Handpass Remittance Philippines. Yan. Yan natin guys. Yan kasi pa siya. Yan. Yan natin guys. So mabilis siya dumating. Ano ba yung regalo sa atin? Ayan guys, sabit sa atin. Samahan niyo po ako guys. Ayan. So yan. Pagkabukas mo nga ay makikita mo ang paper bag ni Handpass. Handpass Digital Banking. And guys. So buklatin natin. Tingnan natin ang laman. Wow! Grabe naman. Ang ganda naman ito guys. Sling bag. Thank you so much. Sobrang nakaka-appreciate. Remittance. Kaya kung wala pa kayong Handpass Remittance app, guys, feel free to download it to App Store and Play Store. And I'm sure na matutuwa kayo sa service na ibibigay nito sa inyo kasi matataas ang palitan. And at the same time, every month is nagkakaroon talaga ng free padala or coupon. Guys. Wow! At merong hygiene kit. Ayan. Merong Piruwi na Colgate and shower gel, shampoo, toothbrush. Ayan, sa loob. Thank you so much po. Ayan, at syempre merong catalog ni Handpass Remittance app. Ayan, Global Digital Banking Handpass. So yan guys, may mga instructions din na nakalagay kung paano mag-add bank, auto-debit setup, send money abroad, domestic transfer. Ayan, Global Digital Banking Handpass. Okay? Alright. Napaka-useful nito. Lalo na ako, madalas kaming mamasyal ng aking asawa. Ayan guys. So for today's video, nais kong i-share, lalo na sa mga aplikante dito sa bansang South Korea, yung isa sa mga nakatulong sa akin upang mas lalo kong ma-enhance or mas lalo ko bang ma-improve yung familiarizations ng mga vocabularies ng Korean. Alam naman natin na yung iba sa atin ng mga aplikante is merong trabaho or busy, may ibang pinagkakaabalahan sa buhay. So sabi nga, memorize less, familiarize more. So pag once na nag-aaral ka kasi ng Korean, talagang kumbaga pag minemorize mo talaga yung mga word by word, talagang medyo mahihirapan ka. So, in this video, nais kong i-input sa inyo, lalo na sa mga nag-aaral, sa mga beginners, especially sa mga beginners, na pwede nyo gawin to. Isa sa mga gawin nyo upang maging effective na pag-aaral. So, ano ba to? So, ito yung tinatawag natin ng mga flashcard. So, ayan guys. Kung mapapansin nyo, may iba-ibang word, Korean word dyan. Ayan. So, ilan lang ito sa mga examples. Actually, yung mga flashcards ko, naiwanan ko sa amin sa Philippines. So, may iba't ibang kulay siya. At yung iba't ibang kulay na yon, so, meron din siyang iba't ibang meaning. Or halimbawa, katulad nitong white. So, noun yung nakalagay dito, mga noun niya, kabang, gawi. So, ayan, mamaya, i-discuss ko sa inyo yung mga alam ko, yung iba sa inyo, lalo na yung mga magagaling sa Korean, alam na itong mga to. So, bali ito, ina-address ko to for those beginners na nag-aaral and lalo na yung mga nagsisimula pa lang or gustong magsimula pa lang na mag-aral ng Korean language. Kagaya dati nung nagtatrabaho pa ako, so abang nagtatrabaho is self-study lang ako before ng Korean language, kaya naman isa to sa mga nakatulong talaga sa akin personally. Halimbawa, bibigay tayo ng example, tong kabang. Ayan, kabang bag. Doon sa likod niya may nakalagay na English word, ayan, bag. Every time na, halimbawa, babasahin ko siya, kabang. So, pag hindi ko na maalala, so titingnan ko lang siya sa likod, ay, bag pala. So, effective din. And, syempre, yung ibang mga beginners, kumbaga, naghanap sila ng paraan para makapag-review sila or memorize sila ng in a light way ng mga words, Korean words. So, ito rin yung nais kong isuggest sa inyo na gawin nyo rin, na pwede nyo gawin. So, the next one is gawi. Ano ba yung gawi? In English. In English is, yan. And guys, scissor. Scissor. Ayan. Then, the next one is yonpil. Ayan, yonpil. Kung marunong ka magbasa ng Korean word, mababasa mo na to. So, yonpil. So, ano ba yung yonpil? Ayan, pencil. Pencil, guys. Next one is chiuge. Chiuge. Ayan, eraser. Eraser, yan. Chiuge. The next one is moja. Moja. Hat or cap. Hat or cap, moja.
moja. Kongcheck. Kongcheck. Ayan guys. Notebook. Ayan. Pwede kang bumili ng mga cartolina paper, pwede kang mag-color coding. Halimbawa, yung mga violet is places. Yung yellow is mga verb. Ayan, places. Like, halimbawa, pyongon. Ano ba yung pyongon? Pyongon na dito yun pag binanggit. Pero sa atin dyan, pagka beginners ka pa lang, mababanggit mo yun as pyongwon. So dito pagka narinig mo sa mga Koreans, pag binanggit na lang yun nila yun dito, pyongon na lang, pyongon. Pyongon in English is hospital. Then the next one is verb. Halimbawa, kada. So what is the English word of kada? So kada, to go. Another example is oda. And the English of it is to come. So, to come. Lahat ng mga verb is ilalagay mo doon sa yellow na flashcards. So, yun, iba-iba. So, ikaw, kaya kahit gano'n ang kakapal yung nagawa mo, so, halimbawa, violet, yellow. So, ay, yellow. Ano to? Mga verb. So, yan. Pag binasa mo pa lang siya, halimbawa, oda. Oda, to come. So, yun. Next one. Ilipat mo na ulit. Kada. Okay. Kada. Ano ba yung kada? To go. Mokta. To eat. So, yan. Verb, mokta. Balik naman tayo doon sa kulay violet. So, ano ba yung kulay violet? Mga places. So, pag nakita mo violet yung flashcard mo, ay, places to. So, madali mo nang ma-identify yung word, Korean word. Halimbawa, places. Kongjang means factory. Sijang, market. Sana kahit paano sa video na to is may natutunan kayo, especially sa mga beginners na bago pa lang mag-aaral. Isa lang to sa mga first step nyo. Magiging basic guide nyo para mas lalong ma-improve yung familiarization nyo sa Korean language. And by the time na makakabisado ka ng maraming words, that's the time naman na mag-step up ka sa mga malalalim naman ng mga words. Like yung mga iba-ibang mga ginagamit talaga sa mga Korean phrases o yung mga ginagamit talaga sa mga exam, sa mga questions para mas malalo kayong matuto ng Korean language, mas madali kayong matuto sa light na paraan ba. Lalo na sa mga nag-aaral ng mga EPS aspirants, sa mga gustong makarating at makapagtrabaho dito sa bansang South Korea, ang ma-advise ko lang talaga sa inyo ay magtiyaga kayong mag-aral. Mag-aral na mag-aral kasi once na mag-announce ang Department of Migrant Workers or DMW ng exam ni HRD Korea is tuloy-tuloy na yan. So, right after ng exam is magkakaroon ng skills test. Kaya naman, habang nagre-review kayo, better yet then i-review nyo rin yung skills test, yung mga possible questions sa mga interview mula dito. Dahil yung interview na yun is Korean. Yun lamang guys, and sana may natutunan kayo for today's video. And kung nagustuhan mo to, please don't forget to give this video a heart, share it to your friends, follow me for more. Again, this is John Dave Celestial, always saying keep going to pursue your dreams. Annyeong, peace.